Welcome home, God's people. Pwede bang palakpakan po natin ng Panginoon? Yung pinakamalakas para sa isang Diyos na buhay. Amen. It is so nice to be in the house of the Lord, and I hope tayo po'y sumamba sa Panginoon Diyos ng buong buo ngayon. At bago po ako magpatuloy, ayoko lang pong ma-miss ang pagkakataong ito sapagkat I have an announcement to make. Kamakailan po, meron po tayong dumaang bagyo, yung matinding bagyo po sa Luzon, maging sa southern part ng Luzon, at marami po ang nasalanta. At salamat po dahil kayo po'y ligtas. But then, meron po tayong mga simbahan doon po sa Kabikulan na talaga pong sinalanta po ng bagyo. And that is why ang ating pong simbahan, our church has sent initial relief assistance of 206,000 pesos para po doon sa Bicol, where 33 churches have been affected by Typhoon Christine. 33 COG churches po yan. And ba't po namin to sinasabi? A portion of your tithes goes towards helping these churches. And your faithfulness in tithing goes a long, long way. And it makes the difference. Kaya po, maraming salamat po. Let's continue to be faithful in tithing so we can help even more. Amen po ba doon? At masaya po ba kayo? Nakakatulong po ang ating pong simbahan. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Initial pa lamang po yan at marami pa po tayong mga tutulungan. Sa ating pong pagsisimula ng mensahe po ng Panginoon Diyos, ang Olympics, ito po ay pangarap ng maraming atleta. Amen po ba doon? At kung ito'y kanila pong pinapangarap, yung sila'y makatungtong sa Olympics, or manalo, di ba? Napakaganda po nun. Ito po ay dream come true. Sa akin pong pagre-research para po sa mensahe ngayon, meron po akong nakilala, isa pong atleta noong 1968, siya po ay sumali sa Olympics as a marathoner. His name is John Stephen Akhwari. And he joined the Olympics para po mag-marathon kasabay po ng 75 other athletes to run and of course to win the prize. Subalit sa kanya pong pagtakbo, sa simula pa lamang, siya po ay na-injured. Matindi po ang kanyang injury because his knee has been fractured at kailangan po niyang tumakbo ng nakabenda na po ang kanya pong paa. So yung pong takbuhan na pang 5 oras, mahigit isang araw or almost one day po niya ito tinakbo. At gabi na po nung siya'y nakabalik po doon sa stadium at pwede na po siyang umatras. Meron pong umatras sa takbuhan. 18 daw po doon ay hindi na po tumuloy. Pero siya po, bagamat may injury, bagamat may pain, tuloy-tuloy po ang kanya pong pagtakbo hanggang sa matapos. In-interview po siya ng mga reporters. Tinanong nga po siya, sabi, pwede ka nang umatras. Bakit hindi ka umatras? Bakit mo pa tinapos? Ito po ang kanya pong sinabi, my country did not send me 5,000 miles just to start the race. They sent me to finish the race. Nakaka-impress po ito, mga kapatid. Kasi ito po ang aking napagtanto, malinaw ang kanyang assignment, malinaw ang kanyang direction, at malinaw na may tatapusin po siya. Tama po ba yon? At ganito rin po sa buhay. Masarap kumilos kapag malinaw ang instruction. Nasusundan niyo po ba ako doon? Pag malinaw ang usapan, masarap tapusin. Ganito rin po ang usapan ng Panginoon at ni Jeremiah. When God speaks, sana magkaintindihan po tayo, malinaw na po yun. Tama po ba? When God gives you instruction, God is speaking to you clearly, just as how He talked to Jeremiah in Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5. This is how God called Jeremiah. Then the word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Ito po ang sinabi ng Panginoon kay Jeremiah nung siya po ay around between 17 to 20 years old, sa batang-batang gulang, siya po ay tinawag ng Panginoon. At ito po ay malinaw, kaya nga hanggang ngayon binabasa po natin. And we will be talking about this verse and a word which is called ordained para po
mas malinawan po natin. Although nakikita naman po natin, it's crystal clear yung pong salita ng Panginoon Diyos. Pero marahil ikaw ay tinatawag. Marahil meron kang assignment sa Panginoon Diyos at ikay nalalabuan. Gusto kong ipakita sa ating lahat, ang salita ng Panginoon Diyos ay malinaw, crystal clear. Isa lamang ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, kapag ikay sumunod, mararanasan mo, sinasamahan ka ng Panginoon hanggang dun sa huli. Amen po ba doon? Palakpakan mo nga, Panginoon Diyos. So, para walang malabo, the title of the message is Crystal Clear. Please bow down your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we came here today tired. We have so much in our lives, pero aalisin namin ito kasi gusto namin ang malinaw mong salita. We want to receive your blessing. We want to receive your word that will change our lives. Tinatanggap namin ito ngayon, Panginoon Diyos, at dalangin po namin, samahan mo kami hanggang sa mga susunod na oras. We receive your blessing, Lord. This will pray in Jesus' name, and everyone say, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Crystal clear. Ang salita ng Panginoon, crystal clear. Minsan, sa atin lang nagiging malabo. Tama po ba? Hindi tayo nakakasunod dahil malabo o pinalalabo po natin. Ngayon, palilinawin po natin. Ano po itong sinabi ng ating pong Panginoon Diyos kay Jeremiah. Let me bring you back to this word. Let me read it again to you. Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5. Then the word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. May binanggit po ditong salita, I knew you. At nakakamangha pong marinig ito sa Panginoon, bago ka pa ipinanganak, kilala na kita. Hindi po ba? Marahil ang ating po mga magulang, bago pa po tayo isinilang, may plano na ang ating mga magulang sa atin. Pero mamamangha tayo, ang Diyos, bago pa daw po tayo ipinanganak, bago pa man daw tayo i-conceive ng ating mga magulang, meron na palang pagkakilala sa atin ang Panginoon. Amen. Yung mga magulang natin may plano pa lang, pero ang Diyos, kilala na tayo noon pa. And I searched the word in the dictionary. Ano daw po ibig sabihin ng new? In Hebrew, it means yoda. It means there is an ongoing close relationship between us and God. Bago pa man daw po nilikha si Jeremiah, noon pa, kaya nasasabi ng Panginoon ngayon, before I form you in the womb, I knew you. Napakagandang matutunan po ito na kilala na pala si Jeremiah ng Panginoon noon pa. And I am just wondering, what is this ongoing close relationship between God and Jeremiah? So binalikan ko po yung istorya ng Genesis. Paano ba ang relasyon noon ni Adan at Eva at ng Diyos? Hindi po ba? Since God, si Lord ang lumikha kay Adan at Eva, di ba? Pag si Adan at Eva ay tumawag sa Panginoon, nandun si Lord. Amen. Pag si Lord naman ay tumawag, ang aking anak, nilikha ko. Si Adan at Eva, dumarating yung dalawa. Ganon ka-close ang kanilang relasyon. Huminto lamang po ito noon nung nagkasala si Adan at Eva. Amen po ba doon? At kaya nga naman, dahil sa kasalanang iyan, talagang hindi natin nararanasan ang Panginoon Diyos. Pero nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, bumalik ang tamang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya ikaw ay na-born again. Amen po ba doon? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po ito po ang sikapin natin na magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Paano pa natin mai-illustrate? Ano ba yung closeness na yan? Sino po dito ang may mga alagang aso, mga fur babies? Ayan, ibig sabihin for parents po kayo. Diba? For daddy, for mommy. Opo. Hindi po ba pag may alaga kang aso, di po ba yung ubo mo pa lang o hikbi mo pa lang, di ba? Yung dighay mo pa lang, alam na ikaw yun, di ba? Pag sabi, tut, ganun siya. Lumalapit na sa'yo, ganun ang mga alaga po nating aso, tama po ba? Or maybe, meron kang sasakyan, di ba? Naiwan yung aso mo sa bahay, dumarating pa lang yung kotse mo, tunog pa lang ng makina mo, talaga naman,
kumakawag na yung buntot, ganon ka-close yung ating mga fur babies, para po sa ating mga amo. Naalala ko tuloy yung apo ko, kasi apostolic na po ako, Pag dumarating po sa bahay po namin yung aking pong apo, sakay po siya ng kotse, nakikita pa lang po yung gate po namin. Sumisigaw na po siya, bumubukas na yung bintana nung daddy niya, lolo, lolo, ganon na po siya. By the way, hindi po aso ang aking apo. Ganun po niya ako kakilala. Hindi pa ako nagbubukas ng gate, di pa nga bumubukas ng pinto, alam kagad niya, si lolo na po yun, That's the closeness. That's the closeness. Ito po yung relasyon na gusto ng Panginoon Diyos. Parang sabik na sabik kang makasama ang Panginoon Diyos mo. At kaya nga po, dito po sa ating pong simbahan, ating pong ini-encourage ang bawat isa, let's join a fellowship. Kasi dito po mga kapatid, makikita po natin na inaaral natin paano tayo magiging close sa Panginoon Diyos. So every time there's a fellowship or there is a gathering, hindi lang po yung mga kabataan, young and old alike. Kung wala ka pa sa ministry, wala ka pa sa fellowship, join one. Bakit po? Kasi dyan mo maiintindihan ano bang assignment ang binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. At sisiguraduhin ng Panginoon Diyos, ang bawat isang anak ng Diyos, may direksyon ang Panginoon. So let me go back to my verse. Sabi po dito in verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you and I ordained you a prophet to the nations. Ito pong aaralan natin, ito pong salitang ito. Wherein, yung iba pong mga tao, sa totoo lang, mukhang allergic sa salitang ito, I ordain you. I was ordained as a pastor. Matagal na panahon na po, na-ordain po ako niyan. Sasabihin ng mga tao, hindi, pampastor lang yan, pang-leader lang yan. Hindi po ba may ganong ordination? Pero alam niyo po mga kapatid, itong salitang ito, bagamat komplikado sa iba, this is a church word, pero pasimplihin po natin. Ano po ang ibig sabihin ng ordain? Simple lang po yan. It means you have been appointed. Pakisabi sa katabi, appointed. Mas simple, di ba? Appointed, may appointment. Ayan, binigyan ka lang ng appointment. Kaya ikaw na po yan. To a certain office, to a certain position. Ito po ang maintindihan po natin. When Jeremiah was appointed, pinili siya among many. Jeremiah belongs into a priestly family. Ang kanya pong mga kamag-anak ay priests, mga pare doon po sa Israel. However, among his family, siya lang po ang kaisa-isa doon sa panahong iyon ang pinili ng Diyos para maging prophet. Among many, he was appointed to be a prophet. At ano po ang sitwasyon ng bansang Israel during that time? Israel was turning away from the Lord. Ang bansang Israel ay hindi na sumasamba sa Diyos. Biruin mo ba naman? Magiging propeta ka, magiging lingkod ka ng Diyos doon sa isang bansa na tumalikod sa Diyos. Mahirap yon sa totoo lang. At yung bansang iyon ay pinarurusahan pa ng Diyos sapagkat malaking bahagi ng Israel ay nasa exile doon po sa Assyria. And then there comes Babylon, a big nation, a big conquering nation who is there para po nag-aabang na lang para lusubin ang bansang Israel at i-conquer ang buong bansang Israel. So that was the story of Jeremiah. And during that time, that chaotic time, that very challenging time, tatawagin siya ng Panginoon. Sa totoo lang, kung ako nandun, mahirap yatang sumagot ng oo. Tama ba yun? But then, eto po yan mga kapatid, kung kilala ka ng Diyos at inappoint ka ng Diyos, magpasalamat ka kasi pinipili ka ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Palakpakan natin ng Panginoon. So let me just read in John chapter 15 verse 16 to encourage all of us. You did not choose me, but I chose you. And appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. Ikaw kapatid, kapag ikaw daw ay pinili ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon Diyos, na ikaw ay mamumunga anunman ang sitwasyon nung ikaw'y pinili ng Panginoon. And that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Nasusundan po ba natin? Kapag ikaw ay inappoint, ibig sabihin kilalang kilala ka ng Panginoon, alam ng Diyos ang mga limitasyon mo. So let me move on. Sabi niya, I appointed you. Another meaning of ordained is permitted. Pinayagan tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating capacity.
Sabi nga, God knows you so well, even in the past. So, when God appoints you, He is actually giving you permission. He is actually opening doors to you so that you can reach your potential. So that you will know na kaya ko pala to. Ang kailangan lang pala kapatid, hakbangan mo yung permisong binibigay sa iyo ng Panginoon. Para maintindihan mo na ang Diyos talaga nagbibigay sa iyo ng permiso. Naalala ko po mga kapatid, I was given the permission to join the Tarlac Mission. Salamat po ng marami sa mga nagbigay po ng support. At alam niyo po ba, way back 2020, ang ating pong operation sa WayJ, sa ating pong nag-iisang foundation dito po sa COG ay nahinto po yan because of pandemic. Hindi po tayo makagalaw, hindi po tayo makapagbigay ng mga tulong, hindi po makagalaw ang ating pong mga workers. And somehow, nabawasan po ang ating mga workers. Subalit, pagdating nung 2021, we were given permission, simulan na nating mag-mission muli. Kaya po, ang nangyari po niya noong 2021, if you can remember this Project Root program, opo, namimigay po tayo ng mga goods. Salamat po sa inyo pong generosity kasi unti-unti po tayong magmi-mission. 2021, may isa po tayong mission. Noong 2022, nakadalawang mission po tayo, umabot pa po tayo ng Mindanao. Noong 2023, we had 5 missions already. So, nagkakaroon na po tayo ng momentum. That's why in 2024, by God's grace, matatapos po natin hanggang December ang 14 na misyon para po sa WayJ Foundation. Hallelujah! Praise the Lord! Binibigyan ka ng permiso, kapatid. Huwag kang matakot. Lakaran mo yan, gawin mo yan. Bakit? Kasi hindi mo alam kung saan paaabutin ng Panginoon Diyos yan. Amen po ba doon? Pagdating po ng 2025, marami na naman po tayong gagawin. By the way, this coming November, salamat po sa inyo pong generosity kasi po magpapadala na naman po tayo ng team dito po sa Sultan Kudarat to reach out the needy people in Sultan Kudarat. At salamat din po sa mga nagbo-volunteer na mga workers. Meron po akong nakilalang isang doktor dito po sa Tarlac. Opo, ang pangalan po niya ay si Dr. Hannah Celendro. He is an internal med at ang kanya pong pinapasukang trabaho, siya po ay doktor sa Taguig, hospital in Taguig. At ang kanya pong family ay dito po sumisimba. Matagal na po silang sumisimba nung siya po ay naging doktor na. Tinawagan po niya ang WayJ. She just saw our announcement in WayJ dito po sa ating 2-minute video. Tinawagan niyo po yun. And this 2024, nakaka-6 na mission na pala siya. Opo. At nagpapasalamat naman kami sa mga kagaya po niyang doktor na nagbibigay po ng kanilang panahon. Iniiwan po ang kanilang trabaho at binibigyan po nila ang panahon, ang kanilang serbisyo para po makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Tinanong ko po siya, Doktora, sa dinami-dami ng misyon na pwede mo namang samahan, bakit sa WayJ ka sumasama? Ito po ang kanyang sagot sa akin. I have been in many missions in the past, but I joined WayJ because its sole focus is exalting the name of Jesus. Whenever His name is honored, I feel at peace. Sabi po niya, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ginagawa daw niya yung misyon, opo, naglilingkod po siya under the name WayJ, We Exalt You Jesus Foundation, sabi niya, nagkakaroon siya ng kapayapaan. Sapagkat simula daw nung siya ay estudyante, sumasama daw po siya sa mission, opo, siya rin po nagsabi, iba ang itinataas. Opo, iba ang itinataas. So hindi ko na po tinanong yon. Sabi niya, maganda kasi dito, ang itinataas lang, walang iba, kundi ang pangalan ng Panginoon Diyos. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. At salamat rin po sa inyo pong mga pinapaabot na tulong dahil maingat po namin itong nadadala doon po sa mga nangangailangan. So what else is the meaning of ordained? Ordained means you are provided. When God ordains you, you are provided. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Opo, pag sabing, I'm giving you this assignment, I am ordaining you, do not forget that God will always provide for you. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon Diyos. Ngayon, binabasa ko po ang buong book of Jeremiah. Ito po yun. Sa buong aklat ng Jeremiah,
punong-puno ng parusa ng Panginoon ang nangyari sa bansang Israel. And Jeremiah was a Jewish, and Jeremiah was the prophet to Israel. Tinitingnan ko, asan ang provision ng Lord? Diba? Bakit ganito? Ang bansang Israel ay tumalikod, hindi naman umayos. Ang bansang Israel ay sinakop, hindi naman sila nakalaya. Sabi ko, asan ang provision? Diba? Asan ang provision? Isa po ang akin pong napagtanto, mga kapatid. Ano ba? Naghahanap ka ng provision? Sa totoo lang, anong provision ng Panginoon Diyos sa mga tinatawag ng Diyos? Unang-una, nasa iyo ang salita ng Diyos. Amen. Parang ayaw mong maniwala. Diba? Yung naghahanap ka, meron kang salita ng Diyos. Diba? Pangalawa, alam mo ang direksyon ng Diyos kahit ano pa pinagdadaanan mo. Amen ba doon? Pangatlo, nandyan ka sa presensya ng Diyos kasi nangungusap sa iyo ang Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Yun lang ay sapat na. Tama po ba yan? Sige, palapakan mo nga, Panginoon Diyos. Minsan, ang dami nating hinahanap sa buhay. Di ba? Bago ako kumilos, kailangan ko ng ganito. Bago ako sumunod, kailangan ko ng ganito. Hindi pa ba sapat, kapatid? Nandyan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen ba doon? Hindi pa ba sapat, kapatid? Tuwing ikay narito sa simbahan, nangungusap sa iyo ang Diyos, you are in the presence of God. Hindi pa ba sapat ang Panginoon Diyos sa iyo? Amen ba doon? Kasi marahil ito rin ang naramdaman ni Jeremiah during that time. When God was calling him to become a prophet to the nation, he will say something like this. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak. Ang bilis niyang sabihin, tama ba? Hindi ako kaya magsalita. Gagawin mo akong prophet? I am a youth, bata lang ako. But the Lord said to me, do not say I am a youth, for you shall go to all whom I send you. Whatever I command you, you shall speak. Para ka po kay Jeremiah, kung tinitingnan ko lang po, lagyan natin ng konting damdamin. I cannot comprehend this. Diba? Parang ang hirap intindihin. Bata nga ako. Hindi nga ako marunong magsalita. At isa pa ang napansin ng Panginoon Diyos sa kanya. He was afraid. Kasi sabi ng Lord, do not be afraid of their faces. Sa simula pa lang natatakot itong si Jeremiah. Amen po ba doon? Pero sa totoo lang, kapatid, isa lang ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi pa ba sapat na nandyan ako sa iyo? Hindi pa ba sapat? So kung titingnan po natin, mga kapatid, so that we will know what Jeremiah was talking about, let me give you this table. Inilista ko po lahat yung kanyang mga naging comment or naging reason. Sabi niya, I cannot speak, I am a youth, I am afraid. Bilang isang bata, totoo naman. Bilang isang baguhan, tama naman. Bilang walang lakas ng loob, valid na yan. But your reasons can go on and go on and go on. Hanggang sabihin mo lang, ayaw mo lang kasi. Amen po ba doon? Ano po? Pwede pang marami. Hindi naman nagbabagong Israel. We are under domination by other countries. Sa totoo lang, di ba? Marahil ganito rin po tayo. Tinatawag tayo ng Panginoon, may pinagagawa sa atin ng Lord. Eto na yung tamang panahon, ini-encourage ka na, sasabihin, busy ako. Marami akong trabaho ngayon. Kailangan ko ng kliyente ngayon. Kailangan kong kumita ngayon. By the way, hindi ikaw yun, ako yun. Dati ako yun eh. Hindi po ba? Hindi ikaw yun. Bumagyo kasi, maglalaba ako. Ako pa rin yun. What's the point? Ano pa ba ang idadahilan mo kung matagal ka ng tinatawag ng Panginoon Diyos? God will tell Jeremiah, ito lamang mga kapatid, ito isa lang ang reason ng Panginoon. You may state so many reasons, but God only have one reason. Ano po ang kanyang reason? Ba't kanya tinatawag? Kasi gusto niya samahan ka hanggang sa magtagumpay ka. Minsan iniisip po natin ang ating dahilan. Hindi matatapos yan hanggang makita mo babagsak ang buhay mo o magiging malungkot ka lang. Pero kung kasama mo ang Panginoon Diyos, yun lang ay sapat na para matapos kang matagumpay sa buhay na ito. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang Lord. At hindi lang yan, kapatid. I just want to encourage you. Maybe there will be some fall in your life. Maybe there will be some challenges in your life. Maybe there will be pain in your life. Pero hindi lang yan sinabi ng Panginoon Diyos kay Jeremiah. Ang sabi niya, I will be with you to deliver you.
Alam na ng Diyos na mahihirapan ka. Yung tumayo ka nga lang sa tama, mahirap na yon. Tama ba yon? Yung tumayo ka lang sa katwiran, di ba? Yung iayos mo lang yung buhay mo, iayos mo lang relasyon mo, mahirap na yon. Pero sabi ng Panginoon, kung nahihirapan ka ngayon, tandaan mo, sasamahan kita, itatawid natin yan hanggang sa makita mo, magkasama tayo sa dulo. Amen? Hallelujah! Naalala ko po, mga kapatid, I was a pastor in Metro South, Gentry. Ako po yun, for 8 years. Hindi ko nga po nalaman, 8 years na pala ako naroroon. At akala ko po, doon ako hanggang sa matapos. Doon ako magre-retire, sa totoo lang. And until 2023, last year, we were asked to move out. Kailangan po naming lumipat. At hindi ko po alam paano po ako kung maililipat ang 1,000 kongregasyon. COG Gentry is a satellite church of COG Dasma. Salamat po dahil meron po tayong mga satellite churches. At kailangan ko pong ilipat ang 1,000 kongregasyon. At naiisip ako, paano? Kung isang pamilya lang to, ilalagay ko sa isang bahay, okay lang. Pero 1,000, how can it be? Di po ba? And pwedeng ito rin ang dahilan ko. Di ba? Hindi ako pwedeng magsalita. Hihirapan po akong magsalita. Sa totoo lang, dahil ito na po ang pamilya ko, kayo lang pong kausap ko, pero ibang tao makakausap mo. Wow. I'm afraid. Mahirap sabihin, I'm a youth, pero pwede kong sabihin, baguhan lang ako. Diba? Bago na naman tong gagawin ko. Akala ko okay na ako for 8 years. Diba? Lord, bakit naman ganito? Iniisip ko nga po noon, yung COG Gentry, dadaling ko na lang po dito. Dito na lang ako misisimba lahat. Diba? Mas okay pa, one big family. Yun na po ang aking option. Pero alam po ninyo, when God give you permission, sabi nga, huwag kang aatras, huwag kang tatalikod. Bakit? May magandang plano kasi ang Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Sige nga po, palakpan natin ng Lord. So what happened then, May 2023, I look at some place, at dito po kami napunta sa Trece Martires. Nung pinuntahan ko po ito, it's a basement. Basement. Opo, at wala nga pong nakakaalam nito kasi wala pong nag-o-occupy pa nito noon. But then, I look at it, ito po noon ay maraming basura, hindi po maganda amoy, pero kung dito ka dinadala ng Panginoon at sasamahan ka ng Panginoon Diyos, ba't ka naman tatalikod? Amen po ba doon? Continue to pray to the Lord and binigyan po niya tayo ng design. Salamat po sa mga tumulong po para makagawa ng design ito. Sabi ko, lagyan mo lang ng design, iwasan mo lang yung mga poste, okay na yan. Basta magkakasya ang 1,000 at makakapag-park sila, okay na po yun. At alam niyo po, nung October 2023, ito na po ang unang worship service sa COG Trece Martires. At ngayon po, 2024, naka-1 taon na po tayo. Ano na po itsura ng COG Trece Martires? Yan na po kami ngayon. Yan po itsura last week, nung nagkaroon po tayo ng sick club. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon Diyos, sapagkat nung binigyan ka ng permiso, hindi mo inaatrasan. Sabi nga po mga kapatid, when God gives permission, He gives the provision. Magtiwala ka sa Panginoon, ipoprovide ng Panginoon ang pangangailangan mo. Hallelujah. 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 And when you look at the word ordain, akala natin assignment lang. Akala natin permiso lang. Akala natin provision lang. Kung titingnan mo pa yung kanyang primitive root, let me go back again to this word. Before I formed you in the womb, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Kung lalalim pa tayo mga kapatid, ano pa ang isang ibig sabihin ng ordain? It means to whip. To be appointed is a special task. Sino pong nagbibigay ng appointment? Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Amen. Sino po ang nag-uutos na baguhin mo buhay mo? Ang Diyos. Sino ang nag-uutos na pangunahan mo pamilya mo? Si Lord. Pero anong kinakailangan? Binigyan ka ng permiso, binigyan ka ng provision, ako magpo-provide sa iyo. Isa lang kailangan mong gawin, kapatid. Since si Lord ang nagbigay sa iyo ng assignment, para manatili ka sa presensya ng Diyos, you have to whip. Kapag nahihirapan,
Kapag bumibigay, kapag nawawala ng lakas, tandaan mo na ordain ka ng Lord. Tandaan mo may assignment sa iyo ang Diyos. Tandaan mo may pinagkatiwala sa iyo ang Diyos. Huwag mong kalilimutang umiyak sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya tayo binigyan ng tuhod ng Lord. Diba? Mahirap, Lord. Pero ayokong umatras. Ayokong tumalikod. Kapag tayo ay lumuha sa harap ng Diyos, makikinig ang Panginoon Diyos. In Psalms chapter 34 verse 15, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. Mga kapatid, may assignment ka mula sa Panginoon. Kahit nakilala mo si Lord, hindi lang para, Lord, okay, nakilala na kita. God has an assignment for you. Pero kung nahihirapan ka, kapatid, huwag mong gawing option ng pag-atras. Huwag mong gawing option ng babalik na ako sa kasalanan. Umiyak ka sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Ito pong makikita mo, kapatid. Sa bawat luha, sa bawat hikbi, diyan ka pakikinggan ng Diyos. And let me move on. Isa pang ibig sabihin, let me go deeper. Let me go deeper. Ano pa ibig sabihin ng ordained? It means to fasten. Fasten. Ano ba yung fasten? Yung dumikit. Dumikit. This is the primitive root of the word ordained. Na sa bawat paghikbi mo pala, kapatid, sa bawat luha, this is how I look at it. Pag sinabing fasten, para yung wini-welding mo ang sarili mo sa Diyos. Weldingin mo yung sarili mo sa Diyos. Sa bawat paghikbi mo, just take this illustration, sa bawat luha na pumapatak, yan pala ang magiging pandikit sa puso ng Diyos, yung luha mo. Nagigets mo ba? Kapag ikaw ay lumuluha sa Panginoon, mas lalong lumalapit sa iyo ang Diyos, only to find out, yan pala ang gusto ng Panginoon Diyos, iwe-welding niya ang presensya niya sa buhay mo. Amen. Yung puso niya, ididikit niya sa puso mo. Hallelujah. Kaya hindi mo option ang pagtalikod, hindi mo option ang pag-atras. Bakit? Kapag na-welding ka ng ganyan, pag sinira mo yan, pinili mong lumayo, wasak. Tama ba? Pilitin mo yan, lagariin mo, mahihirapan ka. At kung mahiwalay ka man, grabe kapatid, mahihirapan ka kasi may masisira sa buhay mo. So what you have to do, kapag tinawag ka ng Panginoon o may assignment sa iyo ang Diyos, piliin mong lalong mapalapit sa Diyos. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 8 verse 38. Paul said, itong conviction ni Pablo. And I hope you will be convinced by this too. I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Walang makapaghihiwalay kasi dinikit na nga ng Diyos ang kanyang puso sa iyo, sa kanyang mga anak. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Kapatid, meron bang tinig ang Diyos sa'yo? O baka kinalimutan mo na kasi hindi mo lang maintindihan yung word na ordained? O baka kinalimutan mo na kasi hindi mo lang mag-gets, hindi naging malinaw sa'yo yung word na assignment or appointed. Now God is making it crystal clear to you. Isa lang ang gusto ng Panginoon Diyos. Why is He giving you this assignment? Gusto kasi ng Panginoon pagdating sa dulo, maranasan mo, magkasama kayo, hindi ka niya iiwan magpakailan pa man. Hallelujah. And can I invite everyone to please bow your head and close your eyes? Right now, the Lord is here.
Right now, the Lord is speaking to you. Right now, the Lord is trying to bring back what He just told you. To bring back the words that He had given you. I don't know your situation. Marahil may pinagdadaanan ka ngayon. Marahil meron kang nilalampasan ngayon. Marahil meron kang sakit ngayon. Pero ano ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayon? Ikaw ba yung tao na gusto nang ayusin ang buhay mo ngayon? Ikaw ba yung tao na gusto mo nang sumunod sa Panginoon ngayon? Ikaw ba yung tao na napapagod na sinasabi mong, Lord, surrender na ako sa iyo? If you're that person, pwede ba pakitaas ang kamay kung ikaw yung tao na gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Don't mind the other people. Sige, just bow down your head and close your eyes. Kung ikaw yan, sabi, nahihirapan na ako, Lord, gusto ko na sumunod sa iyo. Nahihirapan na ako, Lord, gusto ko nang gawin yung pinagagawa mo sa akin. Kung ikaw yan, pakitaas ba lang yung kamay mo? Sige lang, huwag kang mahiya. Sige lang. And right now, kayong mga tumaas ang kamay, don't mind the people beside you. Sige po. God is here. Kung tinaas mo yung kamay mo, just stand up from your feet. Stand up from your feet. Sige po, if you're serious about saying, Lord, ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko nang sumunod sa iyo. Lord, tulungan mo ako, Lord. Sige po, sige, tayo lang tayo. Hallelujah, tayo lang tayo. Kurabaka shikiriye, kuriye. Ipinapanalangin mo ang pamilya mo, ipinapanalangin mo yung mahal mo sa buhay. Sige, tayo lang tayo. And if you are there and you believe that God will do something in your life, I am asking you today, come in front. Dito po tayo sa harapan. Punta ka dito sa harapan so that we can be in the presence of the Lord. Come on, come on. Kung nais mong tingin mo, ikaw na yon na gusto mo nang ayusin ang buhay mo, lapit ka lang dito sa harapan. Sige lang, kung may ipinapanalangin ka ngayong mabigat, kung meron ka ngayong pinapanalangin na gusto ko, Lord, magbago na yung buhay ko. Gusto ko, Lord, mangyari na yung kalooban mo sa akin. Sige po, just fill this place in front today. Kura baka shikiriye, turiye. Ayoko na ng buhay na tumatakbo mula sa tawag mo. Ayoko na ng buhay na kinakalimutan kita, Lord God. Kura ba shikiriye. Come on, just fill this space today. Hallelujah. Fill this space. Hallelujah. Fill this front. Hallelujah. 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 Huwag na nating kalimutan ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Kung meron pa dyan ngayon, meron ka ng gustong hakbangan para sa Panginoon Diyos. Leaders, can you lay your hands on these people? Hallelujah. Kura baka shikri.